Ang refer namin is our documents and sworn testimonies na galing sa Blue Ribbon na rin, no, that allowed us to recommend charges against both former Speaker Martin Romualdez and former Congressman Zaldico, no, and these are the possible crimes of plunder, violation of the Graft Corrupt Practices Act, and direct bribery. No, base sa mga nakita naming ebidensya na sinubmit na natin with the ICI sa Ombudsman, ito yung napakaraming kontrata ng SunWest Corporation at High Tone Construction na dalawang kumpanya na may alleged links kay former Congressman Zaldico, na kung ito total mula 2016 hanggang 2025, mahigit 100 milyong piso ang mga kontratang yon, no? At base na rin dun sa mga testimonya sa Blue Ribbon, merong links between former Congressman Zaldico and Speaker Martin. So yon ang aming sinabmit kasama ng ICI kanina. Ito ngayon ay dadaan sa proseso ng Ombudsman ng investigation, case build-up, at ang Ombudsman ang magdidesisyon kung ano ang kasong ifa-file. Pero meron na kaming ginagayin na rekomendasyon. At ito din ang sinabi ng ating Pangulo sa kanyang video message kaninang madaling araw, kaninang umaga. No, so ano ganito, no? Unang uulitin ko lang yung sinabi ng ating Pangulo, paulit-ulit. Wala tayong sisinuhin, wala tayong sasangkuhin, kahit kamag-anak, kahit kaibigan, kahit kaalyado, kung saan ang ebidensya, doon tayo tutumbok. Nung naging speaker, former Speaker Martin Romualdez, ang naging Committee on Appropriations head ay si Congressman Zaldico. No, ito naman ay factual. No, ito ay factual. Pero meron ding mga testimonya, specifically yung testimonya ni Sergeant Gutesa, na nagpo-provide ng testimonial evidence as to payoffs that were made to both former Speaker Martin Romualdez and to former Congressman Zaldico. No, kaya nga may kasamang recommendation of direct bribery. Kasi in direct bribery, may kapalit yun. Ibig sabihin, para makakuha ng kontrata, ang isang kontraktor, meron siyang ibinibigay na kickback on the porsyento. Yun ang testimonya ni Sergeant Gutesa sa Senate. So, these are all based on sworn testimony and documentation that we have submitted. But again, as the President said, nagtitiwaga tayo sa ating ombudsman, nagtitiwaga tayo sa proseso, pero syempre, kailangan ito ay base sa ebidensya. Kaya yun ang sinabmit natin ngayon sa ombudsman. Para sa amin kasi, sworn, para sa mga abogado ng both DPWH at ICI, sworn testimony yun sa Blue Ribbon. Contrast to the Zaldico Facebook, which is not a sworn testimony. No, yun kasi sumumpa si Sergeant Gutesa sa Blue Ribbon mismo. So, again, sinabmit natin nga ito sa ombudsman, pero yun nga, yung dami ng kontrata at yung laki ng kontrata ng mga kumpanya alleged na kumpanya ni former Congressman Zaldico, yun ang pandagdag dun sa mga testimonyang lumabas na sa Senate. So yun nga masasabi ko muna. Pero ang is, sabi nga ng Pangulo is, kailangan backed up ng ebidensya. At kung saan ang ebidensya, doon tayo pupunta kahit saan tayo tutungo. Mas malalaking mga... Kami po ay naniniwala na malaki ang bisehan ng mga facts and evidence na pinadala namin. Lahat ito dokumento, wala ditong kuro-kuro, walang conjecture, walang kahit ano. Walang hearsay, dokumento at sworn testimony. Pati kay speaker, sir, may paper trail? Yon kailangan we leave that up to the ombudsman. But for the speaker, it's really the testimony of
Sergeant Gutesa.